Huwag kang makipaglaro sa isang high school student, baka may nakatira sa kanya na isang gangster boss. Natilamsikan lang ng tubig ang batang lalaki. Agad niyang hiningi ang paumanhin ng 2 gon. Nakita nila ang batang nasa harap nila, at natawa ang 2 gon. Isa sa kanila ay agad na nagplanong parusahan siya. Hindi nila alam na ang mukhang mahinang high school student, ay may nakatira sa loob na isang gangster boss. Saan ka humahawak? Bitawan mo ako. Huwag kang lumapit. Bitawan mo ako agad. Masakit. Ako ang segundong pinuno ng 7 Stars Gang. Kim Jokpal. Ano? Ilang araw lang ang nakalipas, si Song Yi-hyen ay isang high school student na biktima ng pang-aapi. Nang araw na iyon, umakyat siya sa tulay para wakasan ang kanyang buhay. Mabuti na lang at naisalba siya ng dumaan na gangster boss. Ngunit sa susunod na sandali, nang magising ang gangster boss sa ospital, nalaman niyang naging high school student na siya. Nagpalitan pala sila ng kaluluwa nang hindi sinasadya. Habang naguguluhan si Jokpal, biglang may narinig siyang boses ng kanyang tauhan sa labas. Kaya agad niyang binuksan ang pinto ng silid, at talagang naroon ang kanyang tauhan. Anong ginagawa mo, Dongso? Hindi maintindihan ni Jokpal kung bakit siya binubugbog ng kanyang tauhan. Ngunit nang tumingin siya sa salamin sa tabi, naintindihan niya, naging iba na nga talaga ang kanyang hitsura. Gusto niyang magpaliwanag sa kanyang tauhan, ngunit dinala na siya nito sa burol. Nang makita ang kanyang tablet, nagalit si Jokpal. Sino ang namatay? Sino ang nagpahintulot sa inyo na magburol? Hindi ako patay. Buhay na buhay ako. Dalhin niyo ang batang ito palayo. Ikaw ang pumatay sa boss. Sige na, mabuti na lang at nagsalita ang chairman, at pinalaya si Jokpal na naging high school student, yung libingan. Ipagpalit niya na lang ng pera. Babalik-alik akong buhay. Anong babalik ka? Ang dapat bumalik ay ang aking kuya. Pagkatapos, hinanap ni Jokpal ang kanyang katawan. Gusto niyang magpalit muli ng katawan, ngunit hindi niya alam kung paano. Kaya naisip ni Jokpal ang isang magandang paraan. Pumunta siya sa tulay kung saan nangyari ang aksidente. Iniisip na kung tumalon siya muli, maibabalik ang kanyang katawan. Ngunit nang magising si Jokpal sa ospital, isa pa rin siyang high school student, at ang kanyang katawan ay nailagay na sa urn. Nawala ng pag-asa si Jokpal. Sa puntong ito, kailangan na lang niyang mamuhay sa katawan ng high school student. May lumapit na babae sa kanya. Hindi alam ni Jokpal kung sino siya. Hindi ka na ba mabati ngayon? Hello? Ikaw? Nagkukunwari ka ba? Yun pala ang sekretarya ng kanyang ama. Pinagalitan niya si Jokpal. Sinabi pa na nagsasayang siya ng hangin, at nagsasayang ng lupa kung patay. Pagkatapos magalit, umalis ang sekretarya. Ang sama talaga ng ugali ng babaeng iyon. Bakit hindi pumunta ang mga magulang ni Song Yi-hyen? Pagkatapos, binuksan ni Jokpal ang tablet ni Yi-hyen gamit ang face recognition. At nalaman ang kanyang karanasan mula sa diary. Matagal na pala siyang biktima ng pang-aapi sa paaralan. Araw-araw nagnanakaw siya ng mamahaling bagay sa bahay. Kapag hindi nasiyahan ng bully, binubugbog siya ng grupo, mga putang inang basura. Isang araw, tumingin lang siya sa isang kaklase. Pinagbintangan siyang stalker ng bully. Mula noon, iniiwasan na siya ng lahat ng kaklase. Naging katatawanan siya sa buong paaralan. Tinuturo siya saan man siya pumunta, para parusahan siya. Ang grupo ng mga bully, ginawa siyang buhay na target. Hindi nila itinuturing na tao si Yi-hyen. Kaya sa huli, hindi na niya nakayanan, at winakasan ang kanyang maikling buhay. Matapos mabasa ang diary ni Yi-hyen, galit na galit si Jokpal at sinira ang tablet, dahil ginawa siya ng tadhana na si Yi-hyen. Nagpa siya siyang magsimulang muli, gagawin kong basura silang lahat. Dahil ito ang aking specialty, at si Yi-hyen ay isang anak ng mayaman. May ama siyang tycoon, at ina na artista, ngunit siya ay anak sa labas. At ang kanyang ina ay nakatira sa isang pribadong bilya, kaya lasing siya araw-araw. Si Secretary Lee ang nagbabantay sa kanilang dalawa. Nalaman mula sa yaya, na lahat ng kilos ni Yi-hyen ay dapat iulat sa kanya. Put Angina, sinadya niyang ihanda ang alak para sa kanya. Akala niya siya ang boss.
Tuturuan ko siya ng leksyon. Sa pagkakaroon ng katawan ng anak mayaman, masaya rin si Jokpal na tanggapin ito. Ngunit sa pagtingin sa kanyang mahabang buhok, una, kailangan niyang pumunta sa salon, at magpalit ng cool na hairstyle. Pagkatapos ay pumunta siya sa library. Bilang gangster boss, hindi niya natapos kahit elementarya, pero dati ay may pangarap siyang mag-college. Kumuha pa siya ng guro para dito. Ngunit dahil sa trabaho, sinukol niya ang kanyang pangarap. Ngayon ay pwede na siyang mag-aral ng hayagan. Habang bumibili ng mga pangunahing aklat si Hihien, hindi niya nakilala ang kanyang kaklase, at nagsasalita pa siya tulad ng imatanda. Nagduda tuloy ang kanyang kaklase. Bakit ganyan ang tono ng pagsasalita mo? Parang matanda ka. Hindi nagtagal, nagsimula na ang pasok ni Hihien. May kotse siyang naghahatid sundo sa kanya. Sinabi ng driver kay Hihien, na dati ay bumababa siya bago makarating sa paaralan. Ngayong si Jokpal na ang nasa katawan ni Hihien. Nagpasya siyang hindi na maging mapagpakumbaba. Ano? Mula ngayon ihatid mo na ako sa harap ng paaralan. Dahil sa bagong gupit ni Hihien, at kaka-promote lang sa grade 3 ng high school, maraming klase ang hindi nakakilala sa kanya, hanggang sa tinawag ng guro ang kanyang pangalan. Nagulat ang lahat ng kaklase. Siya ba si Song Hihien? Yung Song Hihien na itinatakwil ng buong paaralan. Siya si Song Hihien. Talaga, ganito ba siya dati? Hindi ko alam pero ang gwapo niya. Pagkatapos ng klase, lumapit ang mga bully para guluhin siya. Ngunit hindi nila inaasahan na may nakatira ng gangster boss sa katawan ni Hihien. Kahit harapin ang 6 na high school student, hindi niya sila itinuturing na banta, ang dating nawala kay Hihien. Unti-unti niyang babawiin sa pamamagitan ng aksyon. Tapusin na ito agad, may klase pa ako. Sige, kayo muna. Dapat may konting hiya sa pakikipag-away sa mga bata. Mga bata kayo. Nagulat ang lahat sa nangyari. Ito pa ba ang duwag na inaapi nila araw-araw? Isang mataba ang hindi naniwala, at agad na umatake. Hindi kita maitatapon. Kung ito ang tunay kong katawan, isang suntok lang sapat na. Kahit gangster boss ang kaluluwa, katawan pa rin ito ng isang high school student. Sa huli, gaya ng inaasahan, nabugbog muli si Hihien ng mga bully. Pero okay lang iyon, may puso siya ng isang malakas. Hindi magtatagal iapakan niya ang mga bully, at makukuha niya ang campus queen. Ngunit may isang problemang kailangang harapin. Ang kaklase ni Hihien na ito, dahil hindi siya nakilala nito sa library dati, patuloy siyang tinitingnan. Hindi ba tayo matalik na magkaibigan? Choi Sekyung. Naisulat pala ni Hihien sa kanyang diary, na gusto niyang maging kaibigan si Choi Sekyung. Dahil sa pagsulyap sa kanya noon, pinagbintangan siyang stalker ng mga bully. Nang inaapi si Hihien ng mga bully, iniisip niya ang nararamdaman ni Choi Sekyung. Hindi alam kung ano ang iniisip ni Hihien. Para sa tanong ni Choi Sekyung, nagkunwari na lang siyang nabugbog ang ulo, at nawalan ng memorya. Ngunit hindi naniwala si Choi Sekyung. Mapanganib ang taong ito. Hindi kasi Song Hihien, hindi ba? Kinabukasan, opisyal nang nagsimula ang buhay eskwela ng gangster boss. Ngunit nakita niya ang iba't ibang kulay ng ballpen ng mga babae. At tiningnan ang kanyang itim na lapis, kaya niyaya niya ang mga babaeng kaklase na pumunta sa tindahan ng school supplies. Anong nangyari sa'yo? Hindi ba pupunta siya? Pagkatapos ng klase, 3 babae ay nanginginig sa lamig. Sa ganitong kalamigan, pinapagsuot pa ng palda ng paaralan. Magkakasakit sila pagtanda. Sa sandaling iyon, dumating si Hihien para tumulong. Pinapasok niya ang 3 sa kanyang Bentley. Hindi nila inaasahan na ang lalaking inaapi araw-araw ay anak pala ng mayaman. Pagkatapos, dinala ni Hihien ang 3 para kumain ng hapunan. Kinabukasan, bumili siya ng iba't ibang kulay ng ballpen, at dahil sa kanyang humor, agad siyang naging malapit sa 3 babae. Nasisiyahan si Hihien sa ganitong buhay eskwela, dahil noon ay puro away lang ang buhay niya, at sa klase ng physical education, dahil sa kanyang kahusayan sa sports, matagumpay siyang nakalundag ng halos 1 metrong hadlang. Perfect. Song Hihien. Pati ang guro ay hindi makapaniwala, dati ay mahina si Hihien. Ngunit pagbalik ng pasok, para siyang ibang tao, at mas magaling na siyang magsalita. Nako, sa ilalim ng magaling na guro, syempre magaling din ang estudyante. Walang mahinang sundalo sa ilalim ng magaling na general. Pagkatapos ng klase, nakita ni Hihien ang sekretarya ng kanyang ama sa paaralan. Agad niyang sinundan at tinanong kung bakit nandoon. Dumating pala ito para bantayan si Hihien, at ipapadala pa siya sa boarding school. Dati ay mahina si Hihien, ngunit ngayon ay gangster boss na siya. Hindi na niya papayagan ang aroganteng babae na ito. Ikaw na walang utang na loob, sumasagot ka pa.
Narinig ko malapit nang mamatay ang asawa ng chairman. Kapag namatay ang legal na asawa, ang posisyon ay mapupunta sa nanay ko. Kaya nagmamadali ka na. Ako ang magdedesisyon kung saan ako titira, hindi ikaw. Inilantad niya ang plano ng sekretarya, at binyantaan ito. Pagkatapos ay sinira ang malaking salamin nito. Halos mapaiyak ang sekretarya nang mailantad ang kanyang plano. Hindi niya inasahan. Ngayon ay hindi na niya kayang kontrolin kahit ang isang high school student. Sa mga susunod na araw, araw-araw na nag-eehersisyo si Hihien. Kahit mahina pa ang kanyang katawan ngayon, hindi magtatagal ay lalakas din ito. Kahit beginner pa lang siya ngayon, dati ay isang malakas na mandirigma siya, kaya may mahusyang teknik. Madali lang para sa kanya ang palakasin ang sarili. Isang araw, pumunta si Hihien sa public bath. Nakasalubong niya ang dalawang gangster. Gusto nilang takutin ang aroganteng high school student, ngunit sila pa ang naturuan ni Hihien. Pero marunong din siyang rumespeto. Pagkatapos silang turuan, binigyan niya sila ng ilang libong won. Ingat po kayo, kuya. Pagkaalis ni Hihien, dumating ang boss ng dalawang gangster. Ang matabang boss na ito ay dating tauhan ni Jokpal. Kasama niya ang bully na laging umaapi kay Hihien. Gusto niyang sumali sa Seven Stars Gang. Pinasamahan ng mataba ang mga bully sa dalawang tauhan. Nakita ng bully si Hihien na papalayo, at parang pamilyar ito sa kanya. Pagbalik sa bahay, dumating si Choi Sekyung. Kunwari ay tutulungan si Hihien sa homework, pero may lihim siyang layunin. Nang mga oras na iyon, lasing na naman ang nanay ni Hihien. Agad siyang tumulong sa nanay niya. Samantala si Choi Sekyung, agad na naghalughog sa kwarto ni Hihien. Ngunit hindi nagtagal, bumalik si Hihien. Anong ginagawa mo? Akala mo ba tinatago ko si Song Hihien? Nasaan si Song Hihien? Nagdududa pa rin si Choi Sekyung na peke siya. Dahil bago magpakamatay si Hihien, nakipagkita ito sa kanya. May lihim silang dalawa. Tinanong ni Hihien kung ano ang sinabi niya noon. Pero ayaw sabihin ni Choi Sekyung. Nang mga oras na iyon, nagsimulang magwala ang nanay ni Hihien dahil sa kalasingan. Agad siyang bumaba para pakalmayin ang nanay niya. Yun pala ay itinago ni Hihien ang alak. Kawawa rin ang nanay ni Hihien. Dati siyang isang sikat na artista. Kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na makasama ang tycoon. Ngunit nagkaroon siya ng anak na si Hihien. Mula noon, itinago na siya ng ama ni Hihien na tycoon. Kaya araw-araw siyang umiinom hanggang sa malasing. Matapos asikasuhin ang kanyang ina, sinabi ni Choi Sekyung na uuwi na siya. Kinabukasan, hinarang muli ng 6 na bully si Hihien. Ngayon ay bumalik na ang kanyang lakas bilang mandirigma. Nakita nila na arogante si Hihien, kaya iniabot nila sa kanya ang isang cellphone. May video ito ng dating pang-aapi kay Hihien. Tingnan mo rito. Matapos panoorin ang video, galit na galit si Hihien at sinira ang bagong bilhing Huawei phone. Nakita ng mga bully na arogante siya, kaya gusto na nila siyang parusahan. Ngunit nagkamali sila ng pag-iisip, hindi na si Hihien ang dating Hihien, pero ang mga bully ay ganoon pa rin. Nagulat ang lahat, ito pa ba ang dating Song Hihien na inaapi araw-araw? Gusto nilang salakayin siya ng sabay-sabay, ngunit pinigilan sila ng kanilang pinuno, dahil sa tingin niya ay nagkamali lang sila kanina. Sinuntok ng pinuno si Hihien. Ganyan dapat si Song Hihien. Nang makitang tinamaan ng malakas si Hihien, naging kontento ang lahat. Hindi nila alam na sinusubukan lang ni Hihien ang lakas ng bully. Pagkatapos ay hinubad niya ang kanyang jacket. Handa na siyang makipaglaro sa bully. Hindi makapaniwala ang bully kay Hihien. Ano ba ang nangyayari sa'yo? Ang tanga mo talaga. Hindi ba sinabi ko na sa'yo dati? Sinabi ni Hihien na nauntog ang ulo niya noon. Kapag nakaranas ang tao ng malaking bagay, saka lang magbabago ang dating ugali. Hindi maintindihan ng bully ang sinasabi ni Hihien, kaya sinuntok niya ito. Nakita nila na malakas si Hihien, kaya sabay-sabay na nila siyang sinalakay. Alam nilang malakas si Hihien, pero hindi nila inasahan na ganito siya kalakas. Bahagya lang ang ginawa ni Hihien. Agad na natamba ang mga tauhan. Naiwan na lang ang pinuno. Handa na silang tapusin ito.
Sa loob lamang ng isang laro ng Mobile Legends, ang mga bully na araw-araw umaapi kay Yihian noon, ay natalo niya ng tuluyan. Pagkatapos ay lumapit si Yihian sa pinuno, at hinawakan niya ang ulo nito. Ikaw, miyembro ka ba ng gang? Ako ang segundong pinuno ng 7 Stars Gang. Kim Jokpal. Samantala, kausap ng advisor si Choi Sekyung, tungkol sa pang-aapi kay Yihian. Nang mga oras na iyon, nakita nila ang mga tao sa ibaba. Si Yihian ay sinasaktan ang mga bully. Anong ginagawa nyo? Huwag kayong gumalaw, papunta na ako. Sa eksena na ito, naaalala ni Choi Sekyung ang dating pang-aapi kay Yihian. Lalo siyang naniwala na peke ang Yihian na ito. Pagdating ng advisor sa baba, nauna nang nagreklamo ang mga bully. Sinabi nilang si Yihian ang nag-utos na umatake sila, at umamin siyang miyembro siya ng gang. Gaano siya kagalit para sabihin ang ganyan? Dahil lagi mo siyang inaapi noon, naiintindihan ko kung bakit niya sinabi yan. Ma'am, ipinaliwanag ni Yihian sa advisor, na hinarang siya ng mga ito, kaya depensa lang ang ginawa niya. Halos maiyak ang mga bully sa galit, ngunit masama ang reputasyon nila, at narinig na rin ng advisor, na laging inaapi si Yihian. Mula noon, kapag nakikita ni Yihian na nang-aapi sila, agad niya itong pinipigilan. Kapag sumusuway ang mga bully, binubugbog sila ni Yihian. Kaya sumusunod na lang sila, hindi na sumusuway kay Yihian. Biglang hinayla ng bully ang damit ni Yihian. Nako! Ang birthmark na ito, talagang si Song Yihian siya. Ano ang koneksyon mo sa 7 Stars Gang? Natuto ka ba kay Boss Kim Jokpal? Bakit para kang ibang tao na? Pagkatapos ay binalaan sila ni Yihian. Huwag nang mang-api ng ibang kaklase, at huwag nang mahuli o mag-skip ng klase. Kung hindi ay bubugbugin sila ulit. Kinabukasan, hindi na nag-skip ng klase ang mga bully. Pati ang advisor, ay nagulat at sinabi, maganda na pumasok kayo, mas maganda kung makakarating kayo on time. Pagkatapos ng klase, isang senadoryas lang ni Yihian, at lumapit agad ang mga bully. Dapat on time kayo sa klase, nakakaistorbo kayo sa lesson. Nagulat ang mga kaklase, hindi sila kapaniwala sa nakikita. Naghihinala ang lahat na hindi ito ang tunay na Yihian. Kahit gaano kabilis magbago ang isang tao, hindi ganito kabilis ang pagbabago. Samantala, nang pumunta si Choi Sekyung sa bahay ni Yihian, kumuha siya ng buhok ni Yihian at ng nanay nito, para iPad test, para malaman kung peke nga si Yihian. Ang batang lalaki ay nagpalit ng katawan sa gangster boss, at umabot sa tugatog ng tagumpay. Hindi lang siya malakas sa paaralan, pati ang mga dating nang-aapi sa kanya, ay sumusunod na sa kanya. Pero may problema si Yihian, ang mock exam sa paaralan, dahil busy siya sa gang dati. Araw-araw ay away o agawan ng teritoryo. Kaya 0 ang makukuha niya sa exam. Inaya siya ng 3 babae na lumabas, pero tumanggi siya dahil magpapatutor siya kay Choi Sekyung. Habang nag-uusap sila, lumapit ang 3 miyembro ng basketball team. Alam nilang top 1 sa paaralan si Choi Sekyung, kaya gusto nilang sumama sa night study. Nang hindi pumayag si Choi Sekyung, nang insulto sila, lalo na kay Yihian na sinasabing stalker. Nakitang nahihiya si Choi Sekyung, kaya tumayo si Yihian. Bakit hindi niyo ako isama? Boss, pwede ba akong sumali? Kung sasali si Yihian, sasali rin ako. Nakita ng 3 na magkasundo sila, kaya umalis na sila. Habang umaalis ay bumubulong. Kailan naging close si Choi Sekyung sa stalker? Sinabi ni Yihian kay Choi Sekyung, kung tutulungan siya sa pag-aaral, gagawin niya ang kahit anong ipagawa nito. Kahit ano talaga. Pagkatapos ay umalis si Yihian. Pinuntahan niya ang 3 basketball player sa banyo. Patuloy pa rin silang nangiinsulto. Tinatawag siyang stalker. Hindi gumamit ng dahas si Yihian. Sa halip ay kinuha niya ang bola. Tara, laro tayo. Alam mo ba na miyembro siya ng basketball team ng paaralan? Talaga, sige. Sabay-sabay kayong 3. Unang makakuha ng 5 points ang panalo. Ang yabang mo talaga. Akala nila ay walang laban si Yihian, pero hindi nila alam, si Jokpal sa loob niya ay magaling sa lahat, maliban sa pag-aaral, magaling siya sa lahat ng bagay. Nabalitaan ng buong paaralan na lalaban si Yihian sa 3 miyembro ng basketball team. Kaya pumunta sila sa court para manood. Sumama rin si Choi Sekyung. Nang mga oras na iyon, nakatanggap siya ng nakakagulat na balita sa telepono. Magkadugo pala ang nanay ni Yihian at si Yihian. Hindi makapaniwala si Choi Sekyung. Totoong Yihian pala ang nasa harap niya. Habang lumalaban si Yihian sa 3, hindi siya natatakot. Parang si Allen Iverson ang galaw niya. Parang si Stephen Curry sa pag-shoot. Nakakuha agad siya ng 2 points.
Napunta sa kalaban ng bola, pero agad na steal ni Yihian at nakashot. Nang pumasok ang 3-point shot, napahiya ang tatlong basketball player. Sa harap ng lahat, pagkatapos ay pinuntahan sila ni Yihian. Dinalaan niya ang tatlo. Nakita mo ba akong nag-stalk sa iba? Kailangan ba talagang makita para maniwala? Hindi nyo pa nakikita pero tinatawag nyo akong stalker. Dahil ba iniiwan nyo si Song Yihian mag-isa? Binalaan din niya ang lahat ng nanonood. Hindi siya stalker, at hindi na siya pang-aabuso ng kahit sino. Ang dating nawala kay Yihian, unti-unting ibinalik ni Jokpal. Ang natitira na lang ay ang mababang grades. Dumating si Choi Sekyung para turuan si Yihian. Pero may kondisyon siya. Sinabi mong gagawin mo ang kahit ano. Dapat tuparin mo ang sinabi mo. Pumunta sila sa study room. Nagsimula ng mag-aral ang dating gangster boss. Pero mas nakakaantok pa sa lullaby ang mga libro. Kinabukasan, maraming kaklase ang lumapit kay Yihian. Dahil nabalitaan nila ang nangyari kahapon. Gusto nilang maturuan ng basketball. Nagumpisa ng magyabang si Yihian. Hoy, kayo, hindi ba kayo mahilig sa soccer? Magaling ka rin ba sa soccer? Kumpara sa soccer, beginner level lang ang basketball para sa akin. Bakit mo itinago ang kakayahan mo? Lagi tayong natatalo sa ibang klase. Pumasok ang advisor sa classroom. Dala ang mga exam results. Gaya ng inaasahan, mababa ang score ni Yihian. Nakiusap siya kay Choi Sekyung na tulungan siyang mag-improve. Bilang pasasalamat, inaya niya ito sa supermarket. Nakita ni Choi Sekyung ang pineapple bread. Naalala niya sinabi ng yaya ni Yihian. Malubhang allergic si Yihian sa pinya. Mau-ospital siya kahit konti lang ang makain. Kaya bumili si Choi Sekyung ng pineapple bread para subukan si Yihian. Nang isusubo na ni Yihian ang tinapay, pinigilan siya ni Choi Sekyung. Akala ni Yihian ay gusto nito ng tinapay, kaya kumuha siya ng jelly para kainin. Ngunit napansin ni Choi Sekyung na pineapple flavor din pala ang jelly. Maya-maya ay nahirapang huminga si Yihian, at bumagsak sa sahig. Sa huli ay naihatid si Yihian sa ospital. Nang magising siya, galit na galit si Choi Sekyung. Hindi ka dapat kumain ng pinya, mamamatay ka. Bakit ikaw si Song Yihian ayon sa DNA test? Pero hindi kasi Song Yihian. Sinabi ni Choi Sekyung ang tungkol sa kanilang dalawa. Noong gabi bago ang aksidente, humingi ng tulong si Yihian sa kanya. Pero tinanggihan siya ni Choi Sekyung. Nang marinig na may sakit si Yihian at hindi makapasok, ilang araw siyang hindi nakatulog sa pag-aalala. Araw-araw ay nag-aalala siya kay Yihian, at palihim na pumupunta sa bahay nito, hanggang sa makita niya ulit si Yihian sa bookstore. Noong araw na yun sa bookstore, alam kong hindi ikaw yon. Song Yihian. Opo, ma'am. Pero nang makita-kita sa paaralan. At malaman na iba ka. Mula noon hindi na ako makahinga. Pakiramdam ko na babaliw-baliw na ako. Takot akong ako ang dahilan ng pagkamatay niya. Natatakot ako, naantig si Yihian sa sinabi ni Choi Sekyung. Nangako siya kay Sekyung, na ibabalik niya si Yihian. Pero ngayon ang pinakamahalaga ay makapasok sa college. Mula noon, tinulungan ni Sekyung si Yihian mag-aral. Laging magkasama sila, magkasama araw-araw, nag-aaral hanggang gabi. Tahimik ang mga araw, pero may nangyaring aksidente. Pauwi si Yihian, nang makita niyang dinukot ng dalawang lalaki ang kanyang ina. Agad siyang nakipaglaban sa mga ito. Tinulungan ni Choi Sekyung ang nasa kotse, pero may nakilala siyang tao. Nakita siya ng bully at agad na tumakas. Nakipaglaban sila sa lalaki, pero hindi magaling lumaban si Choi Sekyung. Kahit magaling si Yihian, kailangan pa niyang bantayan si Sekyung. Mabuti na lang at dumating ang pulis, kaya umalis ang mga lalaki. Pasa-pasa na ang dalawa. Hoy ikaw, bukod sa pag-aaral, ano pa ba ang magaling ka? Mukha, hindi mo naman makakain ang mukha mo. Mag-ensayo ka na lang ng katawan mo. Sa huli ay dinala sa ospital ang nanay. Dumating ang pulis para magtanong. Nang tinanong kung may kaaway ang nanay ni Yihian, naisip niya agad si Secretary Lee. Kaya binawi ni Yihian ang reklamo. Siya na ang bahala. Galit na galit si Secretary Lee. Pero hindi niya inaasahan na ibinawi ni Yihian ang reklamo. Ang bully na tumulong sa pagdukot ay nasa malaking problema. Sa mga kidnapper, pinili niya na tumakas. Natatakot din siya sa paghihiganti ni Yihian. Ilang araw siyang hindi pumasok sa klase. Sa wakas ay nahanap nila ang bully. Pero hindi siya sinisi ni Yihian. Dahil kasama siya ng 7 Stars Gang. At hindi niya alam na pagdukot pala iyon. Bukod pa roon, siya ang tumawag sa pulis. Nang malaman na dating tauhan ni Jokpal ang namuno sa pagdukot.
Gusto agad ni Hihian na makipagkita sa kanila. Uli, dinala si Hihian sa harap ng dalawang dating tauhan. Nang matanggal ang takip ng ulo niya, nakilala nila si Hihian, ang high school student na didirektang pumatay sa boss nila. Pero hindi nila maintindihan saan nanggaling ang tapang ng high school student na ito. Dongsu